papalapit na ang araw ng mga puso, tila nabuo ang isang love team sa Malabon Zoo. Yan po ay si Noy Huyan, yung peacock. Ang kapartner naman niya ay isang pihen na si Grace. Libreng nasaksihan ng mga estudyante ng Potrero, Malabon, sina Noy at Grace at ang iba pang mga hayop sa zoo. Ang peacock na si Noy nagpakitang gilas pa sa mga bata na ibuka nito ang kanyang makulay na bunto. Ay sa may-ari ng zoo, bukod sa mga tao, importante rin daw na may pakita ang pagmamahal sa mga hayop. Marami ang kinilig sa kwento ng binatang nanawagan sa social networking site na Facebook para mahanap ang babaeng minsang nagpatibok sa kanyang puso. May happy ending kaya ang kwento ni na Adrian at Gladys? Nakatutok si Jessica Soho. The one who got away. Tawag sa taong pinakaminahal mo pero hindi mo nakatuluyan. Ang 26 anyos na si Adrian, lakas loob na raw hahanapin ang kanyang the one who got away na si Gladys sa pamamagitan ng Facebook. Uno nitong Pebrero, matapos magpakuha ng litrato hawak ang larawan ni Gladys, ini-upload niya ito sa kanyang FB account kasama ang mensaheng gusto niya itong makita at makausap. Sa tapat ng isang building sa Quezon City kung saan sila unang nagkakilala sa gabi ng February 11. Pwede ko pina-NBI, I check marriage contracts or whatever. I think aside from the fact na I could get a fast result and I'm sincere with what I'm doing, kahit ipa-broadcast ko pa yan sa CNN or kahit pagawa ko ng mga isang katutok na billboard sa EDSA, even if people would think na papansin lang ako or whatever, I don't care because I know deep inside me yung intention ko is sincere. Ang post na ito ni Adrian naging viral at sari-sari ang mga reaksyong natanggap. I'm hoping na pumunta siya. It's all good. At least, I've proven to myself na I've gone this far. That's it. Tama na. Move on. That's my closure. Jessica Soho, Nakatutok, 24 Oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. 5 araw nang lumipas pero dama pa rin ang takot na dala ng lindol sa Negros Oriental. Sa ikalawang bahagi po ng aming ulat sa mga nasalanta ng lindol, kinamusta naman namin ang kalagayan ng mga paaralan at kung paano pilit na bumabangon ang ating mga kapuso doon. Taong 2009, nang makatuwang ng GMA Kapuso Foundation ang UNICEF sa pagpapagawa ng isang hand-washing facility sa Ayungon Central School sa Negros Oriental. Matapos siyanigin ng lindol, ito na ngayon ang hitsura ng naturang paaralan. Nagkalat ang mga sirang gamit, nakatumba ang mga istante, gumuho ang mga pader at bakod. Hindi man nasira ang hand-washing facility. 3 na lang sa 24 na classrooms dito ang ligtas gamitin. The hand washing is not usable as of now. Dahil po doon sa building na nakulaps. Pero sa likod ng mga pagsubok na kinakaharap ng mga kapuso nating Negrense, buhay na buhay pa rin ang diwa ng bayanihan. Sa katunayan, sa aming paglilibot, inabutan namin ng mga empleyado ng isang kumpanya na nagboboluntaryong magdala ng tubig sa mga nasalanta. Sinagot na po sa company namin yung diesel at saka yung sa sasakyan at saka yung mga tao kasamahan ko para makatulong. At kahit sinira na ng lindol ang mga tulay dito, ligtas pa rin nakakatawid ng ilog ang mga biyahero dahil sa pagtutulungan ng mga residente dito. Paawa kami sa mga pasahero, dumadaan ng mga tao. Mahirap ang daanan dito. Kailangan itong tulungan yung mga sasakyan nating dumadaan dito. Ano ba pakiramdam niyo? Siyempre, masayang-masaya, maskin wala na kaming bahay. Talaga namang nasa puso nating mga Pinoy ang bayanihan. Dahil maging sa repacking center ng GMA Kapuso Foundation, hindi kinukulang sa volunteers. Tulad na lang ni Michelle na kahit nasa lantari ng lindol, ay patuloy pa rin sa pagtulong. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga tumutulong, lalong-lalo na po sa GMA Kapuso Foundation na nakikita namin na
Sila lang po talaga yung nakarating dito. Mabigat man ang dinaranas ng ating mga kapuso sa Negros Oriental, napapagaan naman ito ng pagkakapit-bisig at taus-pusong pagtulong. At maraming salamat din sa inyong lahat na tumutulong sa amin. Humigit kumulang po 1,500 pamilya ang naabutan natin ng relief goods, samantalang 1,000 katao naman ang napaglingkuran ng ating soup kitchen. Pero hindi pa rin po natatapos ang ating misyon para sa mga nasalanta ng lindol. Sa ngayon po'y patuloy pa rin ang Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation sa mga pinakamalalayo at liblib na lugar diyan sa Negros Oriental. Maraming salamat po sa lahat ng nakiisa sa aming Operation Bayanihan, lalong-lalo na sa Airfield Express. Para po sa inyong mga cash or in-kind donations para sa mga nasalanta ng lindol, bukas po ang aming tanggapan bukas araw ng Sabado, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pwede rin po kayo mag-deposito sa aming mga bank account o sa anumang sangay ng Cebuana Lumiere o mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod, Dr. Vicky Bello at Hayden Co. Jr. idinaan sa Twitter ang kanilang lovers quarrel. Anak ni Vicky na si Quark, nagtataka. At sino kaya kina Mara, Steph at Betong ang tatanghaling Celebrity Soul Survivor? Tuloy ang pagtutok dito sa 24 Oras. Sa leading